Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang tula ng aking napili na pinamagatang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ni Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio E.D. Castro o mas kilala bilang Andres Bonifacio ay isinilang noong Nobyembre 30, 1863 at namatay noong Mayo 10, 1897. Isa siyang Pilipinong makabayan at mapaghimagsik na Pilipino. Kilala siya bilang ama ng katipunan at siya ang kinilala ding supremo nung panahong iyon. Siya rin ang nagtatag ng KKK o Katastaasang Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan at siya ang nagsimula ng himagsikan sa Pilipinas noong panahon ng Espanya. Ang tulang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ay sinulat niya noong 1896 upang gisingin ang damdamin at isipan ng mamamayang Pilipino. Ang buod ng tula ay umiikot lamang sa pagmamahal sa bayan. Nais ng may akda na magising ang mamamayang Pilipino noong panahon ng Espanya na dapat sila'y matutong lumaban para sa kanilang bayan at matutong magsakripisyo para sa kanilang pinagmulan. Papakita ang tula ng pinakadakila at pinakamalinis na pag-ibig, ang pag-ibig sa bayan. Ipinapahayag ng Makata na si Andres Bonifacio na walang ibang pag-ibig ang hihigit sa pag-ibig sa tinubuang lupa dahil ito ang nagbibigay dangal, lakas at kahulugan sa buhay ng tao. Ang tunay na pag-ibig ng Pilipino ay makikita mo raw sa sakripisyo, hindi sa yaman at pagod, kundi maging sa buhay at talino ng bawat mamamayan. Ipinapakita rin na kahit mahirap o magdusa ang tao, nagiging makabuluhan lamang ang lahat kung para sa bayan. Dahil sa dulo, hinihikayat lamang ng may akda ng mamamayan ay babangon sa kanilang bayan, para sa kanilang pag-ibig sa bayan. At doon umiikot ang tula o ang buod ng tula. Sunod ay ang pagsusuri. Sa una ay ang uri ng panitikan, na kung saan ang uri ng panitikan natin ay tula na pumapaksa sa makabayang panitikan na may maikling liriko, panawagang makabayan. Sunod ay estilo ng paglalahad, na kung saan ang estilo ng paglalahad ay gumamit ng madamdaming taludturan at punong-puno ng panawagan at paghihimok sa pagmamahal sa bayan. May mga pag-uulit at pagtatanong na makikita sa tula at matinding pahayag upang pukawin ang damdamin ng bababasa. Pangatlo ay ang mga tayutay. Ang una sa ating tayutay ay tanong retorikal. Ang ating tanong retorikal ay, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya? Ang tanong na ito ay hindi kailangang sagutin o walang tiyak na kasagutan. Susunod ay personifikasyon. Ang personifikasyon natin ay inang bayang tinubuan, nagbigay init sa buong katawan, na kung saan ang bayan ay ginawang ina o itinawag na inang bayan at nagbigay init sa buong katawan. Binigyang katangian ng tao o ng bagay ang bayan. Pangatlo ay pagpapalit saklaw. Ang anak, asawa, magulang, kapatid ay ang ating pagpapalit saklaw. Ang mga ito ay tumutukoy sa buong sambayanan o sambayanan gamit ang bahagi nito o ang mamamayan sa bansa. Pang-apat sa ating tayutay ay ang pagmamalabis. Buhay may abuting magkalugot-lugot. Ang sinabing iyon ay pagpapalabis upang ipakita ang sakripisyo, ang magkalagot-lagot. Sunod ay pagtutulad, na kung saan ang ating pagtutulad ay gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa
itinulad niya ang kanyang pag-ibig sa tinubuan na lupa o sa bayan. Sunod, sariling reaksyon. Una ay ang mga teorya. Ang ating unang teorya ay teoryang humanismo, sapagkat ang tula ay nagbibigay diin ng kakayahan ng tao na umangat at maging makabuluhan sa pamamagitan ng pag-ibig sa bayan. Susunod ay ang teoryang realismo. Inilalarawan sa tula ang realidad ng buhay noong panahon ng Espanya at ang hirap ng pagkamatay at sakripisyo ng mga mamamayan noon sa panahon ng kolonyalismo. Pangatlo ay teoryang moralismo, sapagkat ang tula ay nagbibigay aral tulad ng pagmamahal, pagsasakripisyo at pagiging matapat sa sariling bayan. Pangapat ay teoryang eksistensyalismo, sapagkat nakikita rito ang pagpapasya ng tao na bigyang kahulugan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng sariling pinili. At ang nating namamayaning teorya ay teoryang nasyonalismo o makabayan, dahil ang tula ay umiikot sa pag-ibig sa bayan, sa paglaban sa pang-aapi at paghahandog ng buhay para sa kalayaan noong panahon ng Espanya. Susunod sa sariling reaksyon ay ang pansin at puna. Ang tula ay nagpapakita ng matindi at taus-pusang pagmamahal sa bayan. Ang tula rin ay umiikot sa pagudyok sa mamamayan na dapat ay handa tayong magsakripisyo para sa kalayaan at sa dangal ng inang bayan. Epektibo ang naging tula o ang sinulat na tula dahil ito ay gumising sa damdaming makabayan o ng makabayan at nasyonalismo ng mga Pilipino. Naging makapangyarihan ng mga pahayag at naging madiin ng bawat letra nakasulat rito. Bagamat mabigat ang tema na sakripisyo, ito mismo ang nagpalakas ng tula, ang pagtawag sa mamamayan na kumilos at magmahal sa bayan ng buong katapatan. Pangatlo ay ang bisang pampanitikan. Ang una sa ating bisang pampanitikan ay ang bisa sa damdamin. Ang bisa sa damdamin ay nakabubuhay ng damdamin ng mambabasa at nagpapahayag ng taus-pusong pagmamahal sa bayan na dadarama sa bawat letra ng tula. Pangalawa, ang bisa sa kaisipan. Nagtataglagay ito at nagbibigay kaalaman at kamalayan tungkol sa kahalagahan ng nasyonalismo at sakripisyo para sa bayan, at gumigising sa utak ng mamamayan para sa ating bayan. Pangatlo ay ang bisa sa asal. Ang tula ay nagpapakita at nagtuturo ng tamang asal at pagpapahalaga tulad ng kabayanihan, katapangan at pagtatalaga ng sarili sa bayan. Panghuli ay ang bisa sa lipunan. Ang tula ay nagpapalawak ng pananaw tungkol sa tungkulin ng bawat isa sa lipunan at gayon din sa bayan. Ang tula ay nagpapalakas ng pagkakaisa at pagmamahal sa sariling bayan.